Ayan, pwede akong pumunta. Oo. Mga subtitle ni Malenki. Sa gubat? Sa gubat. Sa Rusya, kasalukuyang nasusunog ang planta ng pagpino ng langis sa Omsk na matatagpuan mga 2,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ito na lang ang natitirang malaking planta ng pagpino ng langis sa Rusya na hindi pa inaatake ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa Siberia, sa unang pagkakataon, idineklara ang air raid alarm dahil sa pag-atake ng mga drone ng Ukraine na nasa layong 3,500 kilometro. Inanunsyo ng Kremlin ang pag-atake sa Kursk Nuclear Power Plant. Ayon sa depensa ng Ukraine, ngayong araw ay malawak nilang inatake ang Kerch Oil Terminal sa sinakop na Crimea at 2 tanker sa dagat itim na sinusubukang maghatid ng gasolina sa peninsula. Samantala, sinabi ni Madyar, commander ng drone systems ng sandatahang lakas ng Ukraine, na sa unang 6 na araw ng Hulyo, tinamaan ng Ukraine ang 37 pasilidad ng enerhiya sa Crimea at Donbas. Sa ganitong paraan, gumanti ang Ukraine sa Russia bilang tugon sa mga barbarikong pag-atake nito sa Kiev. Ngayon, inamin ni Donald Trump na umepekto ang panggigipit ng mga puwersang depensa ng Ukraine sa Russia at ayon sa kanya, naghahanap na ng paraan si Vladimir Putin para makipagnegosasyon. Dagdag pa ng mga source, bukas sa summit ng NATO sa Ankara, mag-uusap sina Donald Trump at Volodymyr Zelensky kung paano pa nila mapapalakas ang pagpuwersa kay diktador ng Russia na si Vladimir Putin, para tuluyan ng matigil ang bigmaan, pero mukhang handa pa rin ang Kremlin na magpatuloy sa labanan. Sinimula ng talakayin ng Russian military correspondents ang malawakang mobilisasyon at posibleng pagsasara ng mga hangganan ng Russia sa Oktubre. Ibig sabihin, pagkatapos ng halalan sa State Duma. Sabi rin ng mga eksperto, maaaring pananakot lang sa European Union at NATO ang usap-usapan tungkol sa mobilisasyon sa Russia. Ako si Oleg, Alexei Pechi. Talakayin natin lahat ng paksang ito. Maikling pambungad lang yon. Ngayon, tignan natin bawat balita. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo dahil doon. Grabe, pati tayo ay nadamay na rin. Sana hindi na ulit mangyari. Grabe ang lakas ng pagsabog dito. Sakto pang napadaan ako. Nakakatakot ang lakas ng pagsabog. Simula sa sandaling ito, opisyal na wala nang natitirang malaking oil refinery sa Rusya na hindi pa inaatake ng mga Ukrainian. Inatake ng mga Ukrainian drone noong Lunes, ika-6 ng Hulyo sa araw, ang Omsk Oil Refinery, ang pinakamalakas sa Rusya at ang huling pinakamalaking oil refinery na hindi pa nasisira dahil sa mga pag-atake ng Ukrainian drone. Ito ang higanteng refinery na kahit papaano ay tumutugon sa kakulangan ng fuel sa Rusya matapos ang mga pag-atake sa iba pang mga oil refinery ng bansa. Pero ngayon, tinamaan na rin ito sa wakas. At ang interesante, ayon sa mga analyst ng OSINT, parang inaasahan na ang susunod na atakehin ay ang Omsk Oil Refinery dahil ito na lang ang natitirang refinery na hindi pa natatamaan. At sa unang tingin, dapat ay sobrang higpit ng seguridad sa plantang yon. Pero nang makarating doon ang mga drone, lumabas na halos walang proteksyon doon. Ipinapakita nito na may seryosong problema si Putin sa air defense system. Mahalagang tandaan na ang refinerya ng langis sa Omsk ay libu-libong kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Sa loob ng pabrika, naitala ang tama na nagdulot ng malawakang sunog. Ngayon, ituon natin ang pansin sa mismong target. Ang mga drone ng espesyal na puwersa ng sandatang lakas ng Ukraine ay tumawid ng hanggang 3,000 kilometro sa buong ruta nila. Ito ang pinakamalalim at pinakamalayong atake sa Russia mula nang simula ng mga Ruso ang malawakang pananakop sa Ukraine. Ayon kay Director Stillerman ng kumpanyang Firepoint, umatake ang mga mandirigmang Ukrainian gamit ang mga drone na FP-1 na kayang umabot sa mga target na nasa 3,400 kilometro mula sa hangganan ng bansa.
Ang pabrika sa Omsk ang pinakamalakas na oil refinery sa buong Russia na kayang magproseso ng halos 22 milyong tonelad ng langis bawat taon. Ito ay may isa sa pinakamataas na antas ng lalim ng pagproseso sa Russia, mga 79%, ibig sabihin ito rin ang pinaka-high-tech na pabrika sa buong Russia. Ang pabrika ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa hukbong pananakop ng Russia. Ang pabrika ay gumagawa ng aviation kerosene, diesel fuel, high-octane na gasolina, pati na rin mga pampadulas at produktong petrochemical. Bukod pa rito, kabilang ito sa 10 pinakamalalaking tagagawa ng gasolina sa teritoryo ng Russian Federation at ito ang huli na hindi pa tinatamaan. Ngayon, tinamaan na rin ito. Matapos ang paunang pagsusuri, tinukoy ng mga analyst ng ASINT na tinamaan ng drone. Sa planta ng langis sa Omsk, naapektuhan ang pangunahing unit ng pagproseso ng AFT. 11 na may kapasidad na halos 8.5 milyong tonelada bawat taon na nagbibigay ng humigit kumulang 40% ng kapasidad ng planta. Bukod pa rito, lumalabas na rin ang impormasyon na nasira rin ang unit na AVT, 10 na nagpapahiwatig na ang planta ay halos magsara na. Ayon sa mga saksi, inatake ang planta ng Pito drone at wala ni isa sa mga ito ang napabagsak ng air defense ng Russia. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, karamihan sa mga drone ay napabagsak nila at piraso lang ang bumagsak sa loob ng planta. Pero ang mga kuha ng mga saksi ay malinaw na nagpakita ng direktang pagtama ng mga drone at hindi na mga piraso lang ng mga ito. Isinalin na ni Pam ang maraming subtitle doon. Bakit nandun silang lahat, mga kaibigan? Nakaupo lang kami. Pasensya na po kung minatamaan kami. Sa bubat? Sama doon. Grabe! Ang talino, di ba? Puting ina, ang ingay ng pabrika doon. Ang pag-atake sa Omsk Oil Refinery ang naging pinakamalalim sa serye ng mga pag-atake sa mga oil refinery na nagresulta sa pagbagsak ng oil refining sa Russia sa pinakamababang antas mula pa noong unang bahagi ng dekada 2000. Ang mga riyon mula Kamchatka hanggang Kaliningrad Oblast ay dumanas ng krisis sa gasolina. Noong Oktubre ng nakaraang taon, tinamaan ang Tyumen Oil Refinery na matatagpuan 2,000 kilometro mula sa hangganan. Sa simula ng 2026, tinamaan naman ang Ukhtinsky Oil Refinery na may layong 1,750 kilometro mula ron. Noong Mayo, inatake ang plantang Krisinefte Orgsintes sa Leningrad Oblast na may kapasidad na 21 milyong tonelada kada taon. Ibig sabihin pumapangalawa ito sa refinery sa Omsk. Noong Mayo, inatake ang refinery sa Ryazan na may kapasidad na 17 milyong tonelada taon-taon. Noong Hunyo, inatake ang Mizhgorod Nefteord Orgsintes ng Lukoil, 16 tonelada taon, at ang pinakamalaking pabrika ng Taneco. Mula sa langis sa Nizhna-Kamsk, 12 at kalahating milyong tonelada ang refinery sa Yaroslavl na pang-anim sa kapasidad ay may 15 milyong tonelada kada taon. Inatake ito noong Mayo at pagkatapos ay muli noong ika-6 ng Hulyo. Ang Volgogradsky na planta ng pagproseso ng langis ay may kapasidad na 15 milyong tonelada kada taon. Huminto ito noong ika-1 ng Hunyo. Mulay, ito ay dahil sa pag-atake ng mga drone. Noong huling bahagi ng Abril, naapektuhan ng plantang Permnefte Orgsintes at sumikat dahil sa ulan ng langis. Na nangyari sa lugar matapos ang sunog sa kumpanya, ang Moscow Oil Refinery. May kapasidad ito magproseso ng 12 milyong tonelada bawat taon, ngunit huminto noong Hunyo. Maaring abutin hanggang 2027 ang pagkukumpuni ayon sa mga source ng Reuters.
Tuapsinski Oil Refinery. Panghuli sa top 10 na ito sa Russia, naging record holder sa dami ng mga pag-atakeng tinamo nito. Inatake ito ng 7 beses. Sa huli, matapos matamaan ang planta sa Omsk na yon. Wala nang natitirang ni isang refinery sa Russia mula sa top 10 pinakamalalaki na hindi inatake ngayong taon. At gaya ng naiintindihan ninyo, magpapatuloy pa ang mga pag-atake na ito. Malinaw na sa huli, mawawasak ang industriya ng langis ng Russia maliban kung magpapakatino si Putin at papayag makipag-usap. Pero, gaya ng lumalabas, simula pa lang ito ng mga pag-atake ngayong araw. At ang pasilidad ng pagpipino ng langis sa Omsk ay isa lang sa mga target. Sa gabi ng ika-6 ng Hulyo, tinamaan din ng mga puwersang Ukrainyano ang Test Terminal 1. Isa ito sa pinakamalalaking kompleks para sa paglipat ng mga light oil products sa sinakop na Crimea. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang kumpanya ay tumatanggap, nag-iimbak at nagpapadala ng gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Kasama dito ang pangangailangan ng puwersang mananakop sa timog Ukraine. Ang terminal na ito ay nasa Kerch. Ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, nasira ang tangke ng petrolyo at istasyon ng bomba dahil sa pag-atake. Ayon sa luma, inuulit ko, luma ng datos, ang kumpanyang ito ay kayang maglipat ng hanggang 1.2 milyong tonelada ng magagaang produktong petrolyo at 720,000 tonelada ng liquefied hydrocarbon gas kada taon. Ang mga datos na ito ay naitala bago pa ang okupasyon. Dahil dito, sinubukan ng mga Ruso na i-modernisa ang kumpanya. Malamang makikita sa kasalukuyang datos ang mas malaking volume. Delikado para sa mga Ruso ang pagtigil ng terminal na ito. Bukod dito, ang SBU at ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Ipinahayag nila ang matagumpay na pag-atake sa oil refinery ng Slavneptyanos at ang linya ng produksyon sa dispatch station sa Yaroslavl. Pati na rin sa oil terminal ng Pantala ng Vysotsk at sa planta ng Novotek Ust-Luga sa rehiyon ng Leningrad. Sa Vysotsk, 2 oil loading stander ang napinsala at 3 tangke ng produktong petrolyo ang nasira. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, simula Hunyo hanggang Hulyo na ilunsad ng mga pag-atake ng Ukraine. Українські удари вивели із строю Mga 43% na nakadisenyong kapasidad ng pagpipino ng langis ng Russia ang naapektuhan. Sa nakaraang buwan lamang, mahigit 60 tangke ng imbakan ng langis at mga produktong petrolyo ang nawasak o malubhang nasira. Ngayong araw, sinabi ni Komandante ng Unmanned Systems ng Sandatahang Lakas ng Ukraine Robert Madyar Brody na mula simula ng Hulyo o 6 na araw, 37 energy facilities sa Crimea at Donbas ang tinamaan ng Ukrainian drone. Bilang resulta ng mga pag-atake, inamin ng tinatawag na pamahalaan ang total blackout at narito ang CP mula kay Madyar. Napatid ang supply ng kuryente sa Crimea ng 38 beses sa loob ng 6 na araw ng Hulyo dahil sa mga pag-atake ng mga drone ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan. Inamin ng mga okupante ng Crimea ang blackout sa lahat ng lungsod at distrito ng Timog, baybayin ng Crimea at sa Simferopol. Sa panahon mula Hulyo 1 hanggang 5, masigasig na sinira ng mga puwersa ng unmanned systems ang 37 energy nodes sa Crimea at mga timog na okupadong teritoryo. Pero, at hindi pa yon ang lahat. Noong gabi ng Hulyo 6, tinamaan ng Ukrainian drone ang 2 tanker ng gasolina sa Dagat Azov papuntang Crimea mula Taganrog. Ang tinutukoy ay mga tanker ng Shadow Fleet na klase Ilog Dagat at tinawag silang Kapitan Barmin at Sanar 4 na yon sa pinuno ng SBS, bawat isa ay may 7,000 toneladang gasolina. At base sa inilatalang video, ang mga drone ay tumarget sa timonera ng parehong barko. At paalala ko lang, dati nang sinabi ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na ang buwanang pangangailangan ng Crimea sa gasolina ay umaabot sa 70,000 tonelada ng gasolina bawat buwan. Ibig sabihin, ito ay mga 2,300 tonelada kada araw at nangako siya na aayusin ang supply sa riyon. At mukhang ang pagtatangkang ito na magdala ng gasolina sa Crimea gamit ang mga tanker ay yun ang mismong pagsubok na ayusin ang supply ng gasolina sa Crimea. Pero nakikita natin na ang kanyang plano para sa supply ay nabigo. At hindi ito nangyari ayon sa plano. At heto,
ay humiling nga emergency meeting na United Nations Security Council para pag-usapan doon ang mga pag-atake ng mga Ruso sa mga tirahan ng mga tao sa Kiev. At ngayon sa Kremlin, naisip nila na kailangan nilang tabunan ang isyong iyon ng mas matindi pang bagay. Yung mas nakakagulat. At para sa United Nations Security Council, hindi na pag-usapan ang mga pag-atake sa mga tirahan ng mga tao, kundi ang mas nakakatakot na bagay. Ilalagay natin ito sa panibig. Ngayon, naunawaan nila na kahit ang pag-atake sa Kiev ay di na nakakatulong para ilihis ang pansin ng mga Ruso mula sa mga atake sa Russia at sinakop na teritoryo ng Ukraine. Kaya sa Kremlin, nag-iisip sila ng bagong panakot at tangkang ilihis ang pansin ng mga kanluraning katuwang natin. Dagdag pa rito, humiling ang Kiev ng emergency meeting ng United Nations Security Council para talakayin ang pag-atake ng mga Ruso sa mga tirahan sa Kiev. Napagtanto ng Kremlin na kailangan nilang tabunan ang issue gamit ang mas malakas na balita para sa United Nations Security Council. Hindi na lang pag-usapan ang mga pag-atake sa tirahan, kundi mas nakakatakot na bagay na ilalagay pa sa panipe. Ngayon, Direktor General ng Rosatom, ang ikalawang itinatayong unit ng ikalawang plantang nuklear ng Kursk sa lungsod ng Kurchatov. Pagkatapos, nagkaroon ng pag-atake gamit ang drone sa tore ng pagpapalamig ng ikalawang blok ng Kursk Nuclear Power Plant. Gayun din, noong nakaraang gabi, naitala ang mga drone ng kalaban sa mga lugar ng Leningrad at Smolensk Nuclear Power Plant. Naranasan ng industriya ng nuklear ng Russian Federation ang epekto ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. At ngayon, iniulat ng gobernador ng Kursk Oblast na si Alexander Kinstein ng mga puwersa ng depensang panghimpapawid ay napigil at nawasap ang 12 Ukrainian drone sa magdamag na papunta sana sa Kurchatov kung saan matatagpuan ang nuclear power plant. Sabi niya, kahit may drone na tumama, hindi naapektuhan ang operasyon ng planta at walang masamang epekto sa kalikasan at tao. At dito, nais ko ring banggitin ng ikalawang plantang nuklear ng Kursk ay itinatayo bilang kapalit ng kasulukuyang plantang nuklear ng Kursk. Ang desisyon na itayo ay ginawa noong 2013. Ang pagtatayo ng unang power unit ay nagsimula noong 2018 at ang ikalawa naman ay noong 2019. Noong Abril 2026, inilagay ng Rosatom sa komersyal na operasyon ang power unit number 1 na may kapasidad na 1,253 MW. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng 4 na power unit ng istasyong ito sa 2035. Ngayon, napasya naman ng Kremlin na tungkol sa nuklear para ilihis ang atensyon sa kanilang mga pag-atake sa mga tirahan sa Ukraine, hindi lang sa Kyiv, kundi pati na rin sa US. Inaatake ang Sumy Oblast, Kharkiv Oblast, buong timog ng Ukraine, Odessa Oblast, Zaporizhia Oblast, at sa totoo lang, maraming rehiyon ang naapektuhan ng mga atakeng ito. Laging POS, Kremlin POS. Nagpasya ang Kremlin na muling gamitin ang POS. Odessa Oblast, Zaporizhia Oblast, at sa totoo lang, maraming rehiyon ang naapektuhan ng mga atakeng ito.
Sa Kyiv, ginagamit ang ballistic missiles dahil ito ang kabisera ng Ukraine. Pero huwag kalimutan na araw-araw binobomba ng mga Ruso gamit ang mga bomba mula sa impapawid at ballistic missiles ang mga lungsod malapit sa hangganan at frontlines ng Ukraine. Kaya malinaw na itong issue ang balak talakayin at tatalakayin sa pagpupulong ng United Nations Security Council. Pero ang mga Ruso, hinuhulaan ko na. Sa pagpupulong na yon ay sasabihin nila, wala pa yan. Pero ang mga Ukrainyano ay nagpapaputok sa nuclear power plant, hindi lang isa kundi sabay-sabay sa 3, Kursk, Leningrad at Smolensk. Kaya malinaw na hindi rin basta ginagawa ni Putin ito. Bukod sa issue ng United Nations Security Council, may isa pang paksa rito. Alam na bukas sa Ankara sa NATO Summit ay magkakaroon ng pagpupulong sina Vladimir Zelensky at Donald Trump. Kinumpirma ng White House representative na si Anna Ke ang pagpupulong. Ayon sa White House, may agarang pangangailangan si Trump na tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Mga paraan para matapos ito ang gustong talakayin ng US President kay Zelensky sa NATO Summit. Kailangan talaga ni Trump ng isang tagumpay matapos ang kabiguan sa Iran dahil malapit na ang halalan sa Kongreso. Kailangang may maipakit ang resulta tulad ng tagumpay ni Donald Trump bilang tagapamayapa. Hindi pa tiyak kung magiging permanente ang pansamantalang kasunduan ng US at Iran bago sumapit ang eleksyon. Malabo pa ito pero kailangan ng isang tagumpay. Ayon sa isang opisyal ng White House sa Reuters, matapos ang negosasyon sa Ankara kasama si Zelensky, inaasahan ding makikipag-ugnayan si Trump kay Vladimir Putin, diktador ng Russia. Dito, lumitaw ang tanong. Anong pananaw o ugali ang dala ni Trump sa negosasyong ito? Paalala, noong Hulyo 4 nahausap na ni Trump si Vladimir Putin sa telpono at malagang banggitin yon pagkatapos noon. Pagkatapos ng pag-uusap, sinabi ng tagapayo ni Vladimir Putin na si Yuri Ushakov na inilatag ni Putin at ito ay isang sipi ang totoong sitwasyon sa labanan kay Donald Trump kung saan sumusulong ang mga sundalong Ruso sa buong linya ng labanan. Ngayon malinaw na kung bakit naisip ni Putin ang pekeng pagsakop sa Konstantinovka sa panahong ito. Eksakto sa petsang ito, pinapakita kay Trump na madaling agawin ng Russia ang teritoryo ng Ukraine. Parang pinipitik lang bawat lungsod. Alam mo na, pwede mo nang puwersahin si Zelensky na sumuko, parang panalo na rin kami. Ipagpapatuloy ko ang CP mula kay Ushakov. Tinalakay ni Putin at Trump ang usapin tungkol sa Ukraine, kabilang na dito sa konteksto ng mga plano ng presidente ng Estados Unidos na lumahok sa NATO Summit. Iginit ni Putin na mas mainam ang pampolitika at diplomatiko na solusyon sa Ukraine, kasabay ng mga prinsipyo ng Russia. Ngunit tila ang mga salita ni Vladimir Putin tungkol sa di-umano'y kalamangan ng Russian Federation sa harapan, tungkol sa mga tagumpay ng sandatahang lakas ng Russian Federation ay hindi nakumbinsi si Donald Trump. Mukhang hindi naman talaga naniwala si Trump doon. Si Vladimir Putin ay nasa ilalim ng presyon at mas mabilis ang proseso ng pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine kaysa inaakala ng marami. Ito ay pahayag ni Donald Trump na ginawa ilang oras lang bago ang pagre-record ng episode na ito. At ayon sa Pangulo ng Amerika, sa kabila ng patuloy na pag-atake sa mga Ukrainian, ang panig ng Russia ay di umano'y naghahanap ng paraan upang tapusin ang labanan. Narito ang sinabi ni Trump. Sa palagay ko, pressured pa rin si Putin at gusto na niya itong tapusin. Gusto rin ng Ukraine na matapos ito at kami ay nakikipag-usap. Tingnan natin kung magagawa namin. Kakilakilabot ang sitwasyon, pero tingin ko mas malapit na itong matapos kaysa akala ng iba. Gusto rin ni Pangulong Putin na matapos na ito. At talagang gusto ni Pangulong Zelensky na matapos na ito ngayon. Lalapit kami sa NATO at pag-uusapan namin ito. Binigyang din ni Trump na nagkaroon siya ng isang napakagandang tawag at naniniwala siyang malapit na ang mga panig sa isang pinal na desisyon. Bukas sa Ankara mag-uusap sina Trump at Zelensky tapos tatawagan ni Trump si Vladimir Putin. Dapat mangyari ang lahat ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. At mahalagang banggitin na sa wakas ay inamin ni Trump na epektibo ang pressure ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine at talagang napailalim si Putin sa pressure. Dito, sabay-sabay na tila nagwala ang mga Russian military correspondents at agad sinimulan ang bagong script ng Kremlin. Mukhang nais ipakita ni Vladimir Putin na seryoso siyang palalain pa ang digmaan. Isa itong klasikong pananakot. Tinutukoy dito ang bagong mobilisasyon sa Russia.
Ang mga pro-military na Z-channel sa Russia ay aktibong nagsusulat kamakailan tungkol sa posibleng bagong mobilisasyon na ayon sa mga war correspondent na ito, maaaring gawin ng Kremlin matapos ang eleksyon sa State Duma sa Setyembre. Upang mabaligtad ang sitwasyon sa front at tumugon sa Ukraine sa record na sunod-sunod na drone attacks. Ayon sa military blogger ng Russian Federation na si Vladimir Romanov, naghahanda ang Kremlin para sa mobilisasyon ng 1.2 milyong sundalo, pero hindi ko alam kung gaano ito kapanipaniwala. Ayon sa pro-military channel na Pristrak Novorossiysk, hindi natanong kung magkakaroon ng mobilisasyon, kundi kung kailan ito mangyayari na inuugnay nila sa hindi magandang takbo ng labanan. At heto pa, isinusulat ng mga propagandista na CP ang pagtaya sa paghikayat sa voluntaryong pagpirma ng kontrata para magsundalo ay hindi talaga tumutugon sa pangangailangan ng front sa maraming dahilan, mula sa proporsyon ng mga nalalagas hanggang sa pangangailangang magpanatili ng mas maraming tauhan kaysa sa kasalukuyang mayroon. Ayon sa Institute of International Studies, sa unang kalahati ng taon, 27,000 katao kada buwan ang nare-recruit sa hukbo para sa digmaan. Habang ang mga nalalagas ng Russia sa front ay umabot na sa 34,000 katao kada buwan. Mas kaunti ang nare-recruit ng Russia kaysa sa nalalagas nila. Ayon sa Dnevnik Rasvetki, nakipag-usap ang Kremlin sa mga lider ng kalapit na bansa tulad ng Kazakhstan at Azerbaijan upang maiwasan ang mass exodus ng mga conscript gaya ng nangyari noong mobilisasyon noong 2022. Opisyal na mananatiling bukas ang mga hangganan sa papel, ngunit magiging imposibleng makalabas ng Russia sa praktika dahil sa ilang teknikal na problema, paghihigpit ng kontrol at iba pang hindi opisyal na hakbang sa mga karatig bansa. Ngunit halimbawa, nagdududa si Ruslan Lviv, ang tagapagtatag ng Conflict Intelligence Team na talagang mag-aanunsyo ng malawakang mobilisasyon si Vladimir Putin dahil kakailanganin ng malaking pondo para sa paggawa ng bagong unit, kagamitan, pagsasanay at iba pa. Ayon kay Leviev, ang ganitong hakbang ay hindi magdudulot ng muling pag-usad ng linya ng front na halos hindi gumagalaw sa ilang taon. Kaya naman, ayon sa mga eksperto, maaaring ang bagong alingaw tungkol sa mobilisasyon sa Rusya ay isang senyales sa Europa na si Vladimir Putin ay tila handa talagang palakasin ng digmaan at umatake sa mga bansa ng NATO kung hindi nila ititigil ang suporta sa Ukraine. Lalo na, mahalaga ang mga senyales na ito bago ang NATO summit. Dito, ipinaalala ko na dati nang inutusan ni Vladimir Putin ang kanyang mga ehensya na gumawa ng listahan ng mga bansang sangkot sa digmaan sa Ukraine para ayon sa kanya makagawa ng responsableng desisyon sa hinaharap. Malinaw na ito ay banta rin sa Europa at babala para bawasan ng tulong sa Ukraine. Kamakailan, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na hindi na ito espesyal na operasyong militar, kundi ganap na digmaan na. At nagsimula raw ang digmaan na ito mula noong hindi nagpikit mata ang Europa sa matinding agresyon ng Russia laban sa Ukraine, kundi tinulungan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Ayon kay Peskov, nagsimula ang digmaan nang tumulong ang iba sa Ukraine. Dati raw ay isang espesyal na operasyong militar lang ito nang subukang sakupin ng Russia ang Kyiv sa 3 araw. Mahalaga ring tandaan na tumutugon ang Europa. Mabilis na tumutugon ang Europa sa mga ganitong uri ng mga provokasyon ni Vladimir Putin. Ngayon, inihayag ng Finland, Germany, Denmark, Lithuania at Norway na sa mga susunod na araw ay magsisimula silang tumanggap ng sistema ng paglalatag ng mga minang pandagat na blocker mula sa Finnish na tagagawa ng pampasabog na Forset. Daandang milyong euro ang halaga ng mga supply. Pumirma ang sandatahang lakas ng Finland ng framework agreement sa Forset para mag-supply ng sistema sa 5 NATO na bansa. Layunin ng kooperasyong ito na quote, palakasin ang depensang pandagat ng mga kaalyado. Maaaring gamitin ang minang pandagat sa Baltic Sea, kung saan ang mga daungan ang pangunahing sentro ng paggalaw ng tropa at kargamento tuwing krisis militar. Kung ipapaliwanag ng simple, gusto nilang hadlangan ang mga Ruso pati sa dagat sa pamamagitan ng pagtatayo ng malalaking harang ng mga mina laban sa kanilang mga barko. At ito ay magandang balita dahil dapat talagang ihiwalay ang mga Ruso saan man posible. Mas maganda pa nga kung magtatayo ng napakalaking bakod na gawa sa semento para tuluyang mahiwalay at hindi na makita kung anong nangyayari sa mga latiyan na yon. Hayaan mo silang maglamunan doon sa sarili nila.
Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!